O yeah, pagtsagaan nyo ako, may shades ako ngayon ha. Two things, bakit ako naka-shades ngayon. Number one, minimigraine ako. Nag-post naman ako kanina, di ba? Secondly, may kuliti ako. Di ko alam kung kuliti o hindi makalabas na buhok. Ito. Ang sakit, kanina ko pa, ano ko ba, ayan o. Hindi ko alam kung makuliti ito, mapula. Yan, so, mamaya siguro mag-a-adjust naman yung mata ko kasi, um, kakabukas ko lang ng ilaw dito sa studio natin. No? So, medyo masakit siya. And I just took a bath. Kakaligo ko lang and hindi ko yata maatim na hindi ko makakwentuhan ngayong gabi. And here we are, mga kaibigan. Kamusta naman ang inyong araw? Sana'y maayos ang inyong maghapon. Ako po ay nasa lansangan all day today. May mga inasikaso tayong errands, mga kaibigan. No? May mga ginawa tayo. Oo. We did something today. Productive naman yung araw. No? Aga ko kanina. No? Ikikwento ko naman sa inyo, mga kaibigan. No? Lunchtime, 11 a.m. Mulis na ako ng bahay kanina. And dinala ko sa repainting shop yung sports car. Gusto kong pa-retouch yung yung mags. Kasi binangga ng motor yon kailan lang. I think it was around November last year. Binangga ako ng motor, magjowa, dyan sa may Makapagal. Ang tinamaan nila yung gulong. Nasa pool nila yung mags. Oh. So, nagkaroon ng ukit yung mags nung sports car. Hindi ko pinagbayad. Ano lang. Wala lang. Hindi mo gali. So, finally, nakaipon na ako ng pampagawa. No, na 12,000 pesos pampagawa. Pampagawa ng mugs. So, pampapintura kasi iisin nila yon. So yun, that's what happened. Dinala ko sa, malapit na dito sa bahay, dinala ko sa gawaan. Pinapinturahan natin and all. Makukuha ko siya on Saturday or Sunday yata. Sana. Tapos pagkadating ko doon sa pagkahatid ko ng kotse dito sa Makati, nag-grab naman ako hanggang Quezon City, malapit sa ang tawag nito sa Quezon Avenue, Espanya. Kinuha ko naman yung kotse ni Gandang Kara. Kasi pinahilamos namin yun. So kinuha ko naman kasi parang 2 weeks na naandun yun. Mula nagpunta kami ng Japan hanggang makauwi kami. Naandun yun. Iniwan namin. Kinuha ko naman. Tapos dinala ko naman sa Banawe para ipaayos yung gulong and yung wiper. Pa-detail. Yung loob. Pina-armor all natin. Palit ng wiper and everything. Kasi hindi naman gagawin ni Gandang Kara yun, di ba? Sigamit lang naman yun eh. So, yun ang inasikaso ko. At umulan. Alright, umulan. Umaraw, umulan. Ang sakit ng ulo ko, sobra. Alright. So, after nun, paint shop. So, magkaiwalay na paint shop eh. Tapos Banawe, gulong. Balance ng gulong. So bumalik ko ng San Juan. Maybe around 4:30 before 5 o'clock. Nakarating naman ako ng San Juan. Pinadetail ko naman yung sasakyan ni Gandang Kara. Yun, interior detail natin. So iniwan ko sa gawaan, sa detail shop. Kasi 3 hours daw yun eh. And then, habang ginagawa, naglakad ako hanggang gym.
hindi pala ako naglakad. Nag-grab ako mula sa may San Juan na ano to, repaint sa detail shop hanggang gym. Nag-grab ako. Nag-workout ako. Nag-workout pagkatapos ko mag-workout mga around 9 o'clock ng gabi kanina ano sabi sa akin tapos na binalikan ko yung sasakyan ni Gandang Kara. I didn't have any money. Kasi di ba wala akong ATM dahil nawala ni Gandang Kara sa Japan. So hindi ako makapag-grab. So from the gym, papunta doon sa detail shop, nilakad ko. Kakatapos ko lang mag-workout. Umulan. Umambon, tumigil, umulan. So naulanan ako. Tsaka ako nakuha yung kotse ni Gandang Kara. Pagkakuha ko ng kotse ni Gandang Kara, pagkatapos ma-car wash, ma-detail, umulan na mas malakas. So sayang yung car wash. Bumalik ko ng gym para balikan ko yung mga gamit ko. Yung mga pinang-gym ko. Tapos umuwi na ako. Pagdating ko ng bahay, it's as if my head is going to explode. Ang sakit ng ulo ko, ang lala. Sobrang sakit, no? Kaya ang ginawa ko kanina, nag-ano muna ako. Ang tawag nito, pinatay ko muna lahat ng ilaw dito sa kwarto ko. Kasi ganun yata pag ano eh. Ganun yata kapag pag may migraine ka, kailangan madilim. Madilim, no? So pinatay ko lahat ng ilaw and then I took a 30-minute rest pero umabot ng 1 hour. Kaya nag-story ako na migraine, no? Sakit ng ulo ko. So the problem is with me is I do not drink medicine. Alright? Hindi ako umiinom ng mga gamot, ng mga pain reliever and whatnot. I don't drink. I don't take medication pag may migraine ako. Ayoko. Kasi ayokong tamaan yung liver ko. I think gagawin ko pag hindi ko na kaya. Pero kaya naman. No? So wala akong iniinom na kahit anong gamot pag may migraine ako. Itinatulog ko lang siya. I don't like taking medication. No? Feeling ko mas dapat inaalagaan yung internal organs natin other than more than yung outer part ng body natin. So yun, sa mga nagtatanong, yes, because I'm recovering from migraine and mayroon akong parang kulite dito sa kaliwa. Hindi ko alam kung namamaga yung kaliwa eh. So, kaya ako nakasalamin kasi ang laki ng ilaw dito sa studio eh. Maliwanag po ng studio natin, no? Alright, So, ang liwanag ng studio. So, mamaya tanggalin ko din naman para lang hindi ako pasilaw muna. Kung okay lang sa inyo. Kung ayaw nyo, diwag. Papaliwanag pa ako sa inyo. Hindi man kayo nakikinig. Musta kayo maghapon? I worked out today. I worked out shoulders today, mga kaibigan. Nag-shoulders workout ako ngayon. And I feel good. Teka nga muna. Parang lapit ko sa screen. Lalayo lang ako. Let me just move my setup, mga kaibigan. Outside po yung studio mo. No, my studio is sa bahay ko lang. It's inside my room. I divided my room into 2. Medyo malaki kasi kwarto ko. So, kinuha ko yung kanang portion as my studio and the left side is my bed area. So dito lang, no? Pagkatapos ka mag-live, just go to sleep. Ayan. Kaya every day, mga kaibigan, araw-araw, my struggle is how to have social encounters. Kaya umaalis ako para mag-gym. No? That's why I go out, I go to the gym, I go elsewhere. Kasi healthy yung meron ka nakakausap in real life. No? That's healthy. Yung mga bungay ng mga VA, di ba? Ganyan kayo, di ba? So importante na meron kayo nakakausap, di ba? Kaya ngayong iba, ang ginagawa nila, kahit na pwede naman sa bahay gawin yung work, they go to a co-working space. Doon sila nagpupunta para kahit paano meron interaction. Nakakalabas. Importante yun eh. Di ba? Nakakalabas. So,
visible yung bicep mo. Ha? Malamang. Ayan, alin, ayan. Baka mauntog kayo sa bicep ko. So yun, sumasama ako. Di ba? So weird lalaki na hindi mahilig sa sport. Bakit weird? Mahilig ko sa sport, no? Pero hindi weird, no? Ito naman pero intriger na to. Mahilig po ako sa sports. Ang sports ko po ay taekwondo tsaka chess. Sports po yun. I used to run. Pero hindi basketball, no? So, baka sa utak mo, alright, ang alam mong sports lang ay basketball. Ang dami pong basketball, ang dami pong sports ha, hindi lang basketball ha. Okay? So I used to play taekwondo. Okay, I don't play basketball. I don't like it. I like volleyball. I cannot play kasi na-dislocate ako ng shoulder dati. So, ayokong baka bumalik, no? So, I don't do that. I do heavy lifting, no? So, hindi weird. No? I like badminton. I used to play badminton before. I stopped. Pickleball, I have not yet tried. Alright? No. Okay? I like playing chess. Sino yung mangmang na yan na nagsabing weird na ito mga Valorant, hindi mo sports yung Valorant. Sorry nandun pa rin ako sa era na na I don't consider online game as real sport. Na? I like playing sports and I like playing online games. Lately, hindi na ako di ba? Naglalaro gaano. Pero hindi ako naniniwalang sports siya. It's an e-sports, di ba? Try mag-trail running. Pusang gala. Makit ka ng bundok, naglalakad. Ang hirap mag-trail run pa. Nung the last time na tayo, I went up Mount Batulaw. Hirap na hirap kayo umakyat kasi ang bagal ng pacing namin eh. Tapos may mga trail runners. Nilampasan nila kami. Sabi ko, my God, saan galing yung mga powers ito mga to? Di ba? Nilampasan nila kami, tumatakbo sila kami. Lawit na hindi nakakakyat, naglalakad lang kami. So, sobrang laki ng respeto ko sa mga trail runners. Ang hirap gawin yan, guys. Oh. Kasi makita ko ng bundok, lakad lang yun eh. Slow pace yun eh. Tapos tatakbo ka. Oh no. Diba? Mount Pulag ayaw, hindi ako nakakalayo eh. Ay, wala naman ako employment ngayon. Oh. So, baka mag-Mount Pulag ako. Baka Last hike ko, saan ba ako huling umakyat? Huling akyat ko sa China. Yung dalawa kami ni Klong Klong. Although hindi naman sobrang hirap na bundok yun kasi pag umakyat ka ng bundok sa ibang bansa, kompleto ng facility. But that's my last mountain. Right? Sa Zhangjiajie, sa Avatar Mountain. Alright, yun ang huling bundok ko. Tsaka sa, ang tawag nun, Heaven's Gate. Sa Japan, ang ganda. Nagbundok mo, hindi kami nagbundok sa Japan. Diba? Mount Fuji, nagpicture kami from afar ng Mount Fuji. Pero hindi pa ako nakakit ng Mount Fuji. Pico de Loro, nakasara last time na nag-inquire ako eh. Mount Makulot, nakasara din. Mount Halcon, nakasara din. Ito yung mga target ko eh. So, maraming bundok ang nakasara ngayon. Anong bundok ang goods for beginners? Lahat naman inakit ko beginner mountain lang po eh. Lahat ng bundok na inakit ko beginner. Yung Mount Batula, pang beginner lang po yun. Hindi po ako technical climber ha. Hindi ako yung magaling na Diyos ko, hindi ko na kaya yung ganon. Hindi ako technical climber. So yung Mount Batulao is a beginner mountain. Talamitam, depende sa season. Kung maaraw, beginner mountain. Pag maulan, medyo iba. Nakit ko na Mount Talamitam, Batulao, Apayang, Lantik, Musong Kabayo, Daraitan, Masunggi, Geo Reserve, meron pang isa eh, dito sa Gulugod Baboy, hindi pa ako nakakit ng Gulugod Baboy. Espadang Bato na yes, nakakit na po ako. Mount Marami, ayan. Diyan muntik sumuko yung anak ko, Mount Marami.
Normally, ang Mount Marami ay 8 hours balikan. Kinuha namin ng anak ko ng 11 hours. No? Doon ko nakita si Klong na Walking Dead. No? Ano na, wala na siyang utak. Katawan na lang siya naglalakad. Dahil talagang sobrang ang layo ng lakarin ng Mount Marami. Saan yung Maragondon yan eh. Pero twice ko na naakyat ang Mount Marami. Twice na. Oo. Ano pa ba? Makulot, hindi pa. Hindi pa ako nakapag-Mount Makulot. Sarado yata Mount Makulot ngayon. Tarak, hindi pa. Tarak Ridge. Osmeña Peak. Diyos ko, Cebu yan eh. Hindi ako makapunta ng Pulag eh. Di ba? Pinatubo, hindi pa ako nakapunta. Banahaw, hindi pa. Mount Ulap, hindi pa. Mount Balabag. Meron sa Rizal yung sobrang baba ng bundok, pwede ka magdala ng Mirage sa taas. Eh. Ano nga yun? Hindi ko kino-consider na naakyat ko yun eh. Kasi pwede ka magkotse hanggang taas eh. Meron dito sa Rizal Coolies, naakyat ko na Mount Coolies. Okay, Mount Coolies naakyat ko na. Hindi ko na maalala lahat eh. Nasa IG ko lahat yan. Apo, hindi pa po. Layo nun. Nag-inquire pa ako ng Mount Apo, nasa around 30,000 pesos ang gastos, no? Not including pamasahe. So, kaya naman, pero Mindanao kasi yun, di ba? So, depende sa weather. Sembrano, hindi pa. Hindi pa po, no? Lake Hulon, hindi pa. Uy, salamat, Freya. Saan pa ba? Meron pa isang meron pang isang sa Rizal na tawag nito na naakyat ko na hindi ko maalala. Pulag, hindi pa po. Ano nga to sa Rizal? Balabag, hindi. Traverse, ng Makiling, hindi pa po. Giting-giting, G2, mahirap daw yan eh. Mahirap. Manalmon, hindi pa po. Rizal area. Daraitan, naakyat ko na po. Mother Mountain ko yan. Mapalad, naakyat ko na po. Mount Mapalad. Yun yata yung sinasabi ko, Mount Mapalad. Naakyat ko yan ng sobrang lakas ng ulan. Yung giting-giting, pangarap ko yan, pero lahat ng nakasabay ko sa bundok na nakaakyat dyan, umiyak daw sila dyan. Lahat, no? Sino sa inyo nakaakyat na ng giting-giting? G2. Iniiyakan daw yung bundok na yan, guys. Ang hirap mag-giting-giting, not good for beginners. Sabi nga, Pero pangarap ko yan. Ang pangarap ko maakyat, Makulot, Mount Halcon, Mount Apo. Diba? Tapos meron kaming pangarap ng anak ko na makapag Mount Everest Base Camp. Liliwanagin ko ha, hindi po yung bundok, okay? Base Camp. Hindi yung Mount Everest Peak ha, hindi namin kaya yon. Base camp lang.